Magandang araw. Ako nga pala si Shera, isang simpleng cashier sa isang maliit na grocery store. Sa kabila ng mahina kong puso, nakipagsapalaran ako sa hirap ng buhay dahil malaki ang pangangailangan namin ng pera. Pero hindi ko inaasahan na may isang estranghero ang nag-alok sa akin na maging isang surrogate mother. Bakit nga ba humantong ako sa ganito ang buhay ko? Nay, pasok na po ako sa trabaho! Pagpapaalam ni Shera habang palabas ng kanilang maliit na tahanan. Ilang minutong bumiyahe si Shera hanggang sa makarating siya sa isang maliit na grocery stores na kaniyang pinagtatrabahuan. Naging busy ang grocery store na pinagtatrabahuan ni Shera nang sumapit ang hapon. Maraming tao ang galing sa kani-kanilang trabaho ang dumiretso sa grocery store. Pagdating sa grocery store, naging abala si Shera sa trabaho, lalo na sa pagdagsa ng mga tao sa loob. Bandang hapon, halos alas 8 na siya nakauwi. Pagod at nangangalay ang mga paa. Habang naghihintay ng jeep, napahikab siya. Ilang minuto pa siyang naghintay bago dumating ang isang jeep. Huminto ito sa kaniyang tapat kaya kaagad siyang sumakay. Halos 15 minutos lang ang kaniyang biyahe. Pilit ring nilalabanan ng dalaga ang antok. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Simon na nag-aayos ng gamit nito at mukhang papasok ulit. Alis ka na kuya? Bungad ni Shera habang hinuhubad ang sapatos. Oh, ikaw. Kumusta naman ang shift mo? Tanong ni Simon habang sinusuot ang kanyang uniforme. Pagod pero carry lang. Ikaw, nagpapahinga ka pa ba kuya? Parang palagi ka na lang pong puyat lately. Sagot ni Shera habang isinabit ang kanyang bag na nakausling pa ako sa pader. Ganito talaga night shift. Pero kaya ko naman. Huwag mo kong alalahanin, bunso. Magpapahinga ka na. Baka kung ano pang mangyari sa'yo. Tumango si Shera at ngumiti. Opo kuya, matutulog na ako agad pagkatapos nito. Mag-iingat ka sa biyahe ha. Bago pa man tuluyang lumabas ng bahay si Simon, muli siyang nagbilin. Huwag mong kakalimutan yung gamot mo, she. Mahal na mahal ka ni kuya. Mag-iingat ka palagi. Mahal din kita kuya. Tsaka, wagas ka naman makapag-alala kuya. Parang hindi tayo magkikita mamayang umaga ah. Natatawang pagbibiro ng dalaga. Pagpasok niya sa kwarto, bagsak agad siya sa kama. Hindi na nakapagpalit ng damit o naghugas ng muka. Nagising si Shera ng alas 4 ng umaga nang marinig niya ang pagtunog ng kanyang cellphone. Inaantok niyang inabot ito mula sa mesa at sinagot ang tawag. Hello? Ito po ba si Miss Shera? Ako po si Nurse Mia mula sa St. John's Hospital. Sabi ng isang babae mula sa kabilang linya. Agad siyang napabangon mula sa kama. Opo, ako nga po. Bakit po? Bakit nasa iyo po ang cellphone ng kapatid ko? Ano po nangyari? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Pasensya na po sa storbo, ma'am. Kapatid po ba kayo ni Simon Valiente? Ah, opo. Bakit po? May nangyari po ba sa kapatid ko? Halos maiyak na si Shera sa kaba. Naaksidente po yung kapatid mo kanina lang habang papunta sa trabaho. Kasalukuyan siyang nasa emergency room. Kailangan po namin ng kaanak para sa ilang desisyon. Po? Paano po? Anong nangyari sa kanya? Na-hit and run po siya. Hindi namin makuha ang buong detalye pero nasa critical na kondisyon siya ngayon. Mas mabuti pong pumunta na kayo dito kaagad. Napakabilis ng tibok ng puso niya, kasabay ng pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Opo, opo, papunta na po ako. Kaagad siyang dumiretso sa kwarto ng kanyang mga magulang at kinatok ang pinto. Nay, tay, gumising na po kayo, may emergency. Hindi nagtagal ay bumukas ang pintuan ng kwarto at bumungad sa kanya ang kanyang ama. Si Kuya Tay, naaksidente po siya. Nasa ospital po siya ngayon. Halos mamutla rin ang ama ni Shera nang marinig ang balita. Agad niyang ginising ang asawa at matapos ang mabilis na paliwanag ay nagmadali silang magbihis para pumunta sa ospital. Naiwan si Shera sa bahay at pilit na kinakalma ang sarili habang nag-aabang na balita mula sa ospital. Lumipas ang mga araw na pag-alaman ni Shera na comatose ang kanyang kapatid. Lumaki rin ang gastusin kaya kinakailangan nilang kumayod ng doble. She, kumusta kayo sa bahay? Tanong ni Lani habang walang tao sa counter. Napatingin si Shera kay Lani. Nagpilit siya ng ngumiti pero bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Eto Lani, mahirap pero kakayanin namin. Kailangan namin ng malaking pera para sa ospital. Hanggang ngayon nasa koma pa rin si kuya. Grabe She, hindi biro ang pinagdadaanan niyo. May tutulong ba ako?
Salamat Lani pero kakayanin namin to. Kailangan na talaga naming magtipid. Habang nag-uusap sila, may lumapit na customer. Isang lalaki na malinis ang itsura at maayos ang pananamit. Habang inaabot ang mga binili, tiningnan nito si Shera ng matagal. Tila nag-aalangan. Pagkatapos nagbayad, nagsalita ang lalaki. Miss, pasensya na kung medyo off ang itatanong ko. Pero narinig ko yung mga usapan niyo kanina. Mukhang nangangailangan kayo ng pera, tama ba? Nagulat si Shera sa tanong. Opo, pero ayos lang po. Personal na bagay lang po yun. I have an offer for you. Alam kong biglaan pero baka gusto mong pag-isipan. Naghahanap ako ng surrogate mother. At handa ako magbayad ng malaking halaga. Halos mabitawan ni Shera ang hawak na resibo. Napatingin siya sa lalaki. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? I need a child for personal reasons. Magbibigay ako ng sapat na suporta sa iyo habang nabubuntis ka. At babayaran kita ng 500,000 pesos pagkatapos. Saglit na natigilan si Shera. Pag-isipan mo, miss. Alam kong hindi madali magdesisyon pero kung sakali, ibibigay ko ang number ko. Just call me. Iniabot ng lalaki ang calling card at umalis. Nabasa ni Shera ang pangalan nito sa calling card. Pharaoh San Luis? Teka, hindi ba siya yung sikat na negosyante palaging headline sa TVs at radyo? Nanlamig ang buong katawan ni Shera habang hawak ang calling card. Surrogate mother? Bulong niya sa sarili. Isang malaking desisyon pero kapalit ay perang makapagliligtas sa buhay ng kanyang kuya. Shera, alam mong delikado yan. Kahit pa sino siya, hindi mo alam ang tunay niyang motibo. Tsaka alam mo naman ang kalagayan mo, diba? Baka mapano ka pa. Napabuntong hininga si Shera. Tama si Lani. Hindi biro ang ganitong alok. Lalo pat mula sa isang estranghero na may kapangyarihan at kayamanan. Pero naisip niya rin ang sitwasyon ng kanyang pamilya. Ang patuloy na pagtaas ng mga gastusin at ang tila walang katapusang paghihirap nila. Magsaset lang ako ng meeting para magtanong. Siguraduhin mong hindi ka magpapadala ng emosyon siya. Alam kong desperado ka, pero wag mong ibaba ang sarili mo. Tumango si Shera. Ngunit alam niyang mas mahirap gawin iyon kaysa sabihin. Pero bakit ako? Ang dami niyang pera. Ang dami niyang mapagpipilian. Bakit sa isang tulad ko siya nag-alok? Wala sa sariling tanong ni Shera. Matapos ang kanyang shift, dumiretso si Shera sa ospital kung saan naroon pa rin si Simon. Wala pa ring pagbabago sa kondisyon nito. Tahimik na nakahiga na parang natutulog lamang. Nakatulog ang kanilang ina sa tabi ng kama habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang kuya. Napaluhod si Shera sa gilid ng kama at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kapatid. Bumalik sa alaala niya ang mga panahong ito ang nagtataguyod sa kanila kasama ang kanilang ama. Kaya kong gawin ang lahat para sa iyo, kuya. Kahit ano. Mahina niyang bulong habang tumutulo ang kanyang mga luha. Sa pagkakataong iyon, nabuo ang kaniyang desisyon. Kinabukasan, tumawag si Shera sa binatang nag-alok sa kanya. Nang madial niya ang numero, saglit siyang tumigil upang pag-isipan ng mabuti ang kanyang desisyon bago bumunot o humugot ng isang malalim na hininga at pinindot ang call button. Tumunog ang linya at ilang segundo lang ay sinagot ito ng isang pamilyar na boses. Hello, this is Pharaoh San Luis. Halos matuyo ang lalamunan ni Shera bago siya nakasagot. Mr. San Luis, ito po si Shera Voliente. Gusto ko po kayo makausap tungkol sa alok nyo. Sandaling natahimik si Pharaoh sa kabilang linya. Bago nagsalita, narinig ng dalaga ang bahagyang pagbabago ng tono nito. I see. Kailan mo gusto makipagkita? Malumanay na tanong ng binata. Ngayon sana kung maaari po. Very well. I'll send my driver to pick you up. Text me your address. Nagpasalamat ang dalaga bago pinutol ang tawag. Hawak ang telepono, napabuntong hininga si Shera dahil alam niyang magbabago ang kanyang buhay mula sa sandaling iyon. Dinala si Shera ng driver ni Pharaoh sa isang kanyang marangyang opisina sa sentro ng lungsod. Ramdam ni Shera ang matinding kaba at hindi niya alam kung ano ang magiging takbo ng usapan kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang kanyang layunin at iyon ay ang makatulong sa kanyang pamilya. Lalo na sa kanyang kuya Simon. Kaya mo to, She. Biging malakas ka para kay kuya. Mariing bulong niya sa sarili.
Pagpasok ni Shera sa opisina, sinalubong siya ni Fero na may formal na suot at seryosong ekspresyon. Miss Valiente, mabutit nakarating ka na. Ah, ah, g- good morning, good afternoon po. Nahihiyang bati ni Shera. Umupo si Fero sa swivel chair at inimwestra niya ang visitor's chair sabay sabing. Have a seat, Miss Valiente. Maliit na ngumiti si Shera bago sinunod ang sinabi ng binata. Salamat po. Kahit Shera or Shena lang po itawag niya sa akin. Hindi niya naman po kailangan maging formal. Mahina siyang napatawa. Tumikim ang binata at peking umubo. Is that so? Then you can call me Fero. Nagkangiting, tumango si Shera. Nga pala, gusto ko sanang pag-usapan yung hindi alam ng dalaga kung ano ang dapat sasabihin dahil turiro ang kanyang utak dahil sa hiya at nerbiyos. Gusto mong pag-usapan ng tungkol sa offer ko, hindi ba? Tanong ni Fero na ikinatango ni Shera. Agad na inilabas ng binata ang isang dokumento. Ito ang kontrata. Sabi ni Fero. Itinulak ang dokumento kay Shera. Nakasaad dito ang lahat ng mga kasunduan natin. Sa loob ng 5 buwan, magsasama tayo hanggang sa mabuntis ka. Kapag hindi nagtagumpay, nagkaroon ng isang aksidente. Dadahilan kung bakit malalaglag ang baby. Or in short, abortion. You'll receive 200,000 pesos bilang kabayaran sa oras mo. Ngunit kapag nabuntis ka at nanganak sa akin, mapupunta ang bata at babayaran kita ng 500,000 pesos. Mahabang saad ng binata. Dinasya ni Shera. Maigi ang kontrata. Sinisigurado na ang bawat detalye ay malinaw na nakasaad. Napansin niya ang mga probisyon tungkol sa suporta sa kanyang kalusugan, mga regular check-ups, at mga pamantayan ng pamumuhay na ibibigay sa kanya habang buntis. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad at ang mga sakripisyong kaakibat ng kasunduan. May tanong ka ba, Shera? Tanong ni Fero habang pinagmamasdan si Shera na nagbabasa. Nag-angat ng tingin si Shera. Anong mangyayari kung may komplikasyon sa pagbubuntis? Paano kung magkaroon ng problem? Gaya ng sabi ko kanina, ang lahat ng medical na gustusin ay sagot ko. Sisiguraduhin ko magiging ligtas ka sa buong proseso. And if you're worrying about your health, ako bahala sa'yo. Sagot ko lahat ng check-up mo para masiguro na maayos ka, lalo na ang puso mo. Nagulat si Shera nang bangitin ni Fero ang tungkol sa sakit ng dalaga. Paano mo nalaman ang tungkol sa puso ko? Kagatlabing tanong ng dalaga. Napahawak sa batok si Fero at nag-iwas ng tingin bago sagutin ng dalaga. Well, I sort of dig into your information. I know that I should respect your privacy pero kung hindi ka komportable sa ginawa ko, pasensya na. Nakangiwing tumango si Shera. Wala na po akong magagawa, nangyari na eh. Saglit na pinag-isipan ni Shera ang lahat. Alam niyang ito ang maaaring solusyon sa kanilang problema. Ngunit alam din niyang magbabago ang kanyang buhay sa sandaling pumirma siya sa kontrata. Huminga siya ng malalim at isinantabi ang kaba tsaka kinuha ang ballpen. Pipirmahan ko ang kontrata. Mahina niyang sabi. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Hindi naman sa hindi ko gustong pirmahan mo agad yan pero it's better to think about it first. Hindi kita mamadaliin. I can wait. Mabilis na tumango si Shera, halatang porsigido sa kanyang desisyon. Opo, para sa kuya ko. I'm glad that you're still considerate pero kung kaya po ay baka paghihintay pa. Yung utang at bayarin namin hindi na. Call me desperate pero yun po talaga nangyari sa akin ngayon. Desperado na ako. Saglit na natigilan si Fero at kalaunan ay napangiti nang marinig ang desisyon ni Shera. Good. Don't worry. Dahil aalagaan kita. But first of all, gaya ng nakasaad sa kontrata, walang makakaalam na ang pagbubuntis mo ay dahil lang sa isang kasunduan. If possible, if someone asks, ang sabihin mo ay magkarelasyon tayo. And also, it would be better if you stay at my house. Kaya pag uwi mo mamaya, pack all your things at ako susundo sa'yo. Dahil sasamahan kita magpaalam sa mga magulang mo. Tumango si Shera. Sige. Fero smirked and leaned forward to Shera. Nagulat ang dalaga at hindi masyadong nasundan ang mga pangyayari. Isa lamang ang rumihistro sa kanyang utak at yun ay ang biglaang paghalik sa kanya ni Fero sa labi. Mula sa sariling napahawak ang dalaga sa sariling labi at natulala habang namumula ang matambok niyang pisngi. Welcome to my life, Shera. Or perhaps, I say, my love. Since nakasaad naman sa kontrata
na kailangan nating umakto na isang couple. Let's treat each other nice, okay? Kinindatan siya ni Fero dahilan kaya nag-umpisang kumawala ang kilig at hiya sa buong sistema ng dalaga. Puwisit na lalaki to. Kakaumpisa pa lang namin pero ang lakas ng magpakilig. Saan ng dalaga sa kanyang isipan. Alas 5 na ng hapon nang sunduin ni Fero si Shera sa kanilang bahay tsaka sila dumiretso sa ospital kung saan nagbabantay ang mga magulang ng dalaga. Kabado si Shera dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng kanyang mga magulang kapag nalaman nilang mayroon na siyang nobyo at ang malala ay titira pa siya sa bahay ng lalaki. Fero, paano kung hindi pumayag sila mama na sa bahay mo ko titira? I mean, masyado kasing biglaan. Ani ng dalaga tsaka kinagat ang sariling labi at pinaglaruan ng mga daliri upang libangin ang sarili at matanggal ang kabang kanyang nararamdaman. Kasalukuyang nagmamaneho ang binata ng kotse papuntang ospital. Saglit siyang tiningnan ni Fero bago binalik ang tingin sa kalsada. Napabuntong hininga ang binata tsaka hinawakan ang kamay ni Shera. Huwag ka magalala. Ako ang bahala. Just trust me, okay? Malumanay at malambing nitong sabi. Kinuha ng binata ang kamay ni Shera tsaka hinalikan ang likod ng palad nito. Teka! Namumulang saan ni Shera dahil sa bigla at hiya. Ngumisi si Fero sabay sabing, Why? This is normal thing to do. Since we are a couple, aren't we? kumindat pa ito dahilan kaya muling kumawala ang tibok ng puso ni Shera. Oo, pero hindi ako sanay. Pasensya na. Nahihiyang sambit ng dalaga. Masasanay ka din dahil sasanay kita. Malawak na ngumiti ang binata habang ang tingin ay nasa palad pa rin. Natulala si Shera at mukha ng binata. Hindi niya mapigilang humanga dahil sa angking kabugian nito. Shucks, ang gwapo talaga niya. Seryoso ba talaga ang tadhana? Ito? Itong lalaking to na ang magsasalin ng lahi niya sa akin? Grabe ang swerte ko naman. Saan ang dalaga sa kanyang isipan? Tapos ka na bang titigan ng mukha ko? Nakangising tanong ng binata, halatang binibiro ang dalaga. Ha? Biglang naaligaga si Shera nang dahil sa binata. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin kaya sa huli ay marahas na lamang siyang napailing. Hindi no? Hindi kaya kita tititigan? Nagsa-sightseeing lang ako. Tama, oo. Sightseeing? Tama. Peke pang tumawa si Shera. Malakas na napatawa si Fero sabay sabing. Kumusta naman ang view? Gwapo no? Tumaas baba ang mga kilay ng binata, halatang nag-aasar. Napanguso si Shera. Hambog. Bulong niya. Handsome babe. I'm handsome. Pagtatama ng lalaki. Oo na lang. Pagsuko ni Shera. Ang buong akala ng dalaga ay hindi mapapapayag ni Fero ang mga magulang nito, lalo na ang kanilang ama. Ngunit laking gulat ni Shera nang mabilis na napapayag ni Fero ang kanyang nanay at tatay. Seryoso? Paano mo napapayag? Tila hindi pa rin nakamove on si Shera sa mabilisang pag-aproba ng kanyang mga magulang. Gwapo kasi boyfriend mo. Matalino't mayaman pa. Mahangin na sagot ni Fero. Sumimangot si Shera sa naging sagot ng binata. Oo na, gwapo mo. Huwag mo masyadong purihin ang sarili mo, baka lumaki ang ulo mo. Napapairap na ani Shera. Kahit hindi ko purihin ang sarili ko, malaki na talaga dati pa ang ulo ko. May halong pagmamayabang at pang-aasar na sa ni Fero. Bakit pakaramdam ko mayroong double meaning ang sinabi mo? Pinaliitan ng mata ni Shera si Fero na ikinatawa ng binata. Oh, it seems that my girlfriend is green-minded, ha? Gusto mo rin bang makita ang isa pang ulo? Pang-aasar muli ng binata. Manyakis! Tumawa si Fero. Ikaw manyakas, babe. Ikaw nagsabing double meaning but when in fact, ito yung ulo ko sa taas na tinutukoy ko. Ikaw may iniisip na iba dyan. Ramdam muli ni Shera ang pamumula ng kanyang mukha kaya tinakpan niya ito gamit ang dalawang palad. Fero nga! Kanina mo pa ako inaasar. Nahihiya at naiinis na aniya. Don't worry, baby. Makikita mo rin naman ito soon. Be patient, okay? Sumibol ang isang mapang-asar ng ngisi sa labi ni Fero. Tigilan mo na nga ako sa pang-aasar mo! Sigaw ng dalaga habang namumula mga pisngi. Malakas na tumawa si Fero bago ikinaliwa ang manibela ng sasakyan papasok sa kanyang mansyon. We're here, babe. Anunsyo niya. Sinilip ni Shera ang mansyon ng binata. Halos mapanganga siya sa lula nang makita niya ang malaki at malawak na bahay na pagmamayari ni Fero. Seryoso? Ganito ka kayaman? Gulat na may pagkahalong manghang tanong ni Shera.
Hinawakan ni Pharaoh ang baba ng dalaga tsaka hinarap ang mukha nito sa kanya. Well, wala pa itong meron ako sa ngayon na samamahalin ko sa inaharap. Walang halong pagmamayabang ang boses ni Pharaoh, ngunit hindi maiwasang mainggit ni Shera. Sana ganito din kami kayaman para hindi na mahirapan sina mama at papa. Pati na rin si kuya. Saad sa isipan ng dalaga. Eh, bakit malungkot ka? Iniisip mo ba ang kuya mo? Napansin ni Pharaoh ang bahagyang paglungkot ng mukha ng dalaga. Inilapit niya ang mukha niya sa mukha ni Shera sabay sabing, Huwag kang magalala. Hindi ba't sabi ko sa'yo, ako nang bahala sa lahat. muling namula si Shera nang halikan ng binata ang tungki ng kanyang ilong tsaka siya nito kinindatan. Isang buwan nang lumipas, simula nang tumira si Shera sa bahay ni Pharaoh. Natutuwa ang dalaga dahil tinutupad nga ng binata ang kanyang mga pangakong siya ang bahala sa kanya. Hindi rin maiwasang pamulahan si Shera tuwing naalala niya ang panahong nag-iisa ang kanilang katawan ng binata. Sinampal ng dalaga ang magkabilang pisngi gamit ang dalawang palad. Ano ba naman yung mga pilgi-isip mo, Shi? Namumulang sermon niya sa sarili. Bumuntong hininga ang dalaga at saka bumangon mula sa pagkakahiga sa sofa. Ay, makapaglinis na nga lang para kahit papano malibang ko sarili ko. Pagkakausap niya sa sarili, tsaka kinuha ang walis at dustpan. Mag-isang naiwan si Shera sa bahay ni Pharaoh dahil nasa trabaho ang binata. Samantalang ang mayordoma namang bahay ay nasa bakasyon at next week pang dating. Kasalukuyang nagwawali si Shera sa sala nang biglang tumunog ang doorbell ng bahay. Dali-daling nagtungo ang dalaga, umaasang si Pharaoh ang dumating. Ngunit laking gulat niya nang ibang tao ang bumungad sa kanya pagkabukas niya ng pintuan. Who are you? Taas kilay na tanong ng bagong dating. Tahimik at palihim na inobserbahan ni Shera ang itsura ng taong nasa harapan niya. Isang sopistikada at sosyal na babaeng palagay niya ay nasa middle 50s na ang nakatayo sa kanyang harapan. Ako po si Shera Valiente, ma'am. Magalang na saad ng dalaga. Shera, isa ka ba sa maid ng anak ko? Tanong ng ginang tsaka pumasok sa loob ng bahay kaya tumabi si Shera upang bigyan ito ng daan. Po? Gulat na tanong ng dalaga. Huwag ka nang tumunganga dyan. Where's my son? Mataray na ani ng ginang. Nasa opisina po siya. Ma'am, teka po tawagan ko lang saglit. Halos magkanda utol-utol, nasagot ni Shera. Tumango lang ang ina ni Pharaoh at naupo sa sofa. Dinukot ni Shera ang kanyang cellphone mula sa bulsa at tinawagan ang numero ni Pharaoh. Ilang segundo lang ay sumagot na rin ang binata. Hello, She. May problema ba? Bunga ni Pharaoh. Kinagat ni Shera ang kanyang kuko. Saka ba bago nagsalita? Ano kasi, yung mami mo nandito. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Mahinang saad ng dalaga. What? Narinig ni Shera na napamura si Pharaoh sa kabilang linya dahil kaya napangiwi ang dalaga. Wait for me there. I'm on my way. Matapos noon na ibinaba niya na ang tawag. Lumapit si Shera sa pwesto ng ina ni Pharaoh. Excuse me po, ma'am. Naputol sa pagsasalita si Shera nang kaagad na nagsalita ang ginang. Preya. Tawagin mo kong Senyorita Preya. Maarting ani nito. Napalunok si Shera bago muling nagsalita. Senyorita, pauwi na daw po si boss. Tumango na lamang ang ginang at kinalikot ang mamahalin nitong telepono. Umupo na lamang sa hagdan si Shera habang hinihintay si Pharaoh. Ramdam niya ang matinding kaba at takot dahil kay Preya. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Pharaoh sa bahay na mayroong dalang pagkain. Ma, what are you doing here? Lumapit sa ina ang binata, tsaka hinalikan ang pisngi nito. Ano pa nga ba? Eh di ang bisitahin ka. Taas kilay na sagot ni Preya. Napailing na lamang si Pharaoh. Fine, come on. Kumain na muna tayo. Ay bet nagugutom ka na ba? Kaya dumaan muna ako sa isang resto. Pharaoh guided his mother to the kitchen while searching for Shera. Pharaoh, pagtawag ng dalaga sa pangalan ng binata. Nagtama ang kanilang mga mata. Sinenya sa ni Pharaoh na sumunod sa kanilang dalaga. Nakayukong naglakad si Shera papunta ang kusina. Si Pharaoh ang nag-asikaso sa lahat habang nakaupo si Preya. Sa hapagkainan, samantalang si Shera naman ay nakatayo lamang sa gilid. Dahil hindi niya alam kung paano siya aakto sa harapan ng mama ni Pharaoh. Nagulat si Shera. Naakayin siya ni Pharaoh patungo sa lamesa at pinaghila ng upuan. Pharaoh, bakit mo sinabay ang maid mo sa pag-lunch natin?
I know that you're kind, son, but please. This was supposed to be our mother and son bonding. May halong inis sa boses ni Freya. Namula si Shera, halatang nahihiya sa sitwasyon. Pero bago pa siya makapagsalita, sumingit na si Feyro. Ma'am, Shera is not my maid. She's my fiancé. Sagot niya habang diretsong nakatingin sa mata ng ina. Natigilan si Freya at kitang-kita ang gulat sa kanyang mukha. Ano? Fiancé? Bakit ko ngayon lang nalaman to? Ma'am, we wanted to keep it private for a while. Paliwanag ni Feyro. Sinubukan niyang gawing mahinahon ang sitwasyon. Pero wala nang dahilan para itago pa. Nang hiklakbot ang mukha ng ina ni Feyro. No! Hindi siyang nararapat para sa'yo, Feyro. Paano mo nagawang magdesisyon ng ganito nang hindi man lang kami sinasabihan ng ama mo? Inis na sambit ni Freya. Ma'am, this is my life. I love Shera, and I choose her. Sagot ni Feyro. Umigting ang panga. I hope you can respect that. Namula naman si Shera ng hindi o dahil sa narinig. Alam ng dalaga na nagpapanggap lamang si Feyro ngunit hindi niya maiwasang kiligin. Tumaas ang kilay ni Freya. Hindi makapaniwala sa narinig. Kailan ka pa naging matigas ang ulo mo? Feyro? I cannot accept this. Natigilan si Shera, ngunit bago pa siya makapagsalita, huminga siya ng malalim at tumingin kay Freya. Alam ng dalaga na hindi lamang siya pwedeng umupo at manahimik. Kailangan niya ng tulungan si Feyro dahil parte ito ng kasunduan nila. Ma'am, mawalang galang na po pero hindi niyo naman po pwedeng ipilitin si Feyro na mahalin ang taong gusto niyo para sa kanya. Iisa lang po ang puso niya at hindi kayo ang kumokontrol nun. Wala naman po akong magagawa kung hindi niyo po ako gusto. Ayoko rin naman po ipagpilitan ng sarili ko sa pamilya niyo pero sana bigyan niyo po kami ni Feyro ng pagkakataon na patunayan ang pagmamahala namin. Naging tahimik ang kwarto. Si Freya ay tila nag-iisip ng susunod na sasabihin. Si Feyro ay nag-aantay ng reaksyon ng ina habang si Shera ay sinusubukang manatiling matatag. Lihim na pinagdarasal ni Shera na sana ay malampasan nila ito. Ngunit hindi inaasahan ng dalaga na biglaang nag-walk out ang ginang kaya bigla siyang nakaramdam ng matinding kaba. Feyro, what if mas lalong magalit sa akin ng mama mo? Nag-aalalang saan ni Shera. Bumuntong hininga si Feyro. Hayaan mo na si mama. Gano'n naman talaga yun. Tsaka malaki na ako. Alam kong ginagawa ko. Just trust me. Di ko hahayaan na masaktan ka na kahit na sino pa man. Nagulat si Shera nang bigla siyang yakapin ni Feyro at halikan sa tuktok ng kanyang ulo. Yumangka pabalik si Shera at pumikit. Naniniwala ako sa iyo, Feyro. Bulong ng dalaga. Lumipas ang ilang araw, mas lalong napalapit ang dalawa. Unti-unti rin nilang napapansin na napapamahal na sila sa isa't isa. Kung umakto sila, ay para na silang totoong mag-asawa. Papasok na ako, babe. Paalam ni Feyro kay Shera at saka hinalikan ang pisngi nito. Tumango si Shera. Ingat ka! Paalis na ang binata nang may maalala si Shera kaya pinigilan niya ito. Babe! Alis na pala ako mamaya ha. Makikipagkita ako sa mga kaibigan ko. Nag-thumbs up si Feyro. Got it, babe. Nang marinig ni Shera ang pag-alis ng sasakyan ni Feyro, kagad siyang naligo at nag-ayos upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Matapos mag-ayos, dali-daling nagtungo si Shera sa isang resto na pinagkasunduan nilang magkakitaan. Pagpasok pa lamang ng dalaga sa resto, nakita niya agad sina Rio at Alice na masayang naghihintay sa kanya. Kumaway si Alice sa kanya, kaya dali-daling lumapit si Shera sa pwesto nila. She, nandito ka na! Biglang dinamba ng yakap ni Alice ang dalaga na ikinatuwa nito. May magandang balita kami sa'yo, bungad ni Alice na hindi maitago ang excitement. Nang tumingin ng diretsyo kay Alice at Rio. Ano ba yung balita niyo? Nakangiting tanong ng dalaga. Nagsimula nang magkamalay si Simon. Halos mapatigil sa paghinga si Shera. Biglang nablangko ang kanyang utak. Tila ayaw mag-sink in sa kanyang isipan ang ibinalita ni Alice. Maya-maya pa'y unti siyang napasinghap. Nag-uumapaw ng saya ang puso ni Shera nang marinig niyang sinabi ng kaibigan. Talaga? Nagising na si kuya? Napalunok si Shera. Pinipigilan din niya ang sarili na maiyak sa tuwa. Oo, kanina lang. Binisita kasi namin siya kanina ni Kuya Rio tapos nung paalis na kami, bigla niyang dinilat ang mga mata niya. Pagkikwento pa ni Alice, napayakap ng mahigpit si Shera kay Alice at hindi na napigilan ng pag-iyak sa tuwa.
Salamat. Salamat talaga, Diyos ko. Bulong niya. Pagkatapos ay niyakap din niya si Rio ng mahigpit. Hindi alintana ni Shera ang mga taong naglalakad sa paligid. Para sa kanya, ito ang pinakamasayang araw sa kanyang buhay mula nang maaksidente ang kanyang kuya. Hapon na nang makauwi si Shera. Hindi pa rin dumadating si Fero kaya nagdesisyon ng dalaga na magluto na lamang. Alas 7 na ng gabi nang marinig ni Shera ang pagdating ni Fero. Dali-dali niyang pinabuksan ng pinto ang binata. Welcome home, babe. Masiyang, bungad ng dalaga. Nagulat si Fero sa biglang pagsulpot nito. Babe, you scared me. Para tuloy akong aatakihin. Reklamo nito na ikinatawa ni Shera. Napailing na lang si Fero at hinalikan sa labi ang dalaga sabay bumulong. I'm home, babe. I miss you. Napangiti ng malawak si Shera. Likewise, tara, kain tayo. Alam kong pagod ka na. Saglit, natinitigan ni Fero ang dalaga. Tila inoobserbahan nito. Mukhang masaya ka ngayon Puna niya. Sinong hindi sasaya? Binalita kasi sa akin ng kaibigan ko nagising na daw si kuya. Sayang nga at hindi ko matawagan sila nanay kasi naibenta nila nun yung mga cellphones na ginagamit nila eh. Nahawa si Fero. Sa ngiti ni Shera na halatang natutuwa sa nangyayari. That's great, babe. Sigurado ako malapit nang gumaling ang kuya mo. Tura ng binata. Nayakap ni Shera ang baywang ng binata tsaka isinubsob ang mukha nito sa dibdib ni Fero. Salamat. Sobrang thank you sa ginawa mo. Siguro kung wala ka, baka hindi namin kakayanin ang lahat ng to. Bulong ni Shera. Ginagawa ko lang ang pangako ko. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ako nang bahala sa lahat? Hinaplos ni Fero ang buhok ni Shera. Nga pala. Gusto mo bang sumama sa akin bukas? Bibisitahin ko si kuya. Napabuntong hininga si Fero bago umiling. Sorry, babe. Gugustuhin ko man na samahan ka. Kaso may board meeting ako bukas at marami akong pipirma ang papeles. Baka sunduin na lang kita. Basta tawagan mo lang ako. Napanguso ang dalaga at wala nang ibang nagawa kundi ang tumango. Ngunit sa loob-loob niya'y malawak siyang napangiti. Balak din kasing magpa-check up ni Shera. Parang may kutob ang dalaga na buntis siya dahil ilang araw na siyang nagsusuka. Nahihilo at naghahanap ng mga pagkaing hindi niya naman kinakain noon ngunit hindi pa siya sigurado kaya magpapacheck up siya bukas. Gusto rin niyang sorpresahin si Fero kung sakali mang tama ang kutob niya. Kinabukasan, hinatid ni Fero si Shera sa ospital bago ito nagtungo sa kanyang kumpanya. Habang naglalakad si Shera papasok sa ospital, tila kabado ito ngunit pinilit niyang maging kalmado para sa kanyang check up. Samantala, sa opisina ni Fero, abala siya sa mga papeles nang biglang pumasok si Freya. Fero, we need to talk. Seryoso nitong sabi sabay umupo sa harap ng desk ng anak. Napabuntong hininga si Fero. Inayos niya ang kanyang upuan at hinarap ang ina. What is it, ma? I'm kinda busy as of this moment. May meeting pa ako mamaya. Tila walang paki si Freya sa sinasabi ng anak. Inilabas nito ang isang sobre mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Look at this. You need to see them. Mariing aniya. Tinignan muna ng matagal ang binata ang kanyang ina bago kinuha ang sobre at binuksan ito. Tumambad sa kanya ang mga larawan ni Shera na kayakap ang isang lalaki sa loob ng isang resto. Napatigil siya at seryosong tinitigan ang bawat larawan. Who's this man? Malamig na tanong ni Fero. Sa bawat anggulo ng larawan na kanyang nakikita ay humihigpit ang pagkahawak niya dito hanggang sa malukot ang mga ito. That's what I've been telling you, Fero. Shera is seeing someone else. She's using you. Pera lang habol niya sa'yo. Hindi mo alam baka kapag umalis ka, ay nakikipagkita rin siya sa kabit niya. You need to leave her before you get hurt, son. I'm just doing this for you kasi ayoko na masaktan ka. Madiin na sabi ni Freya. Nanatiling tahimik si Fero. Hindi niya alam kung paano iproseso ang nakita. Hindi niya kilala ang lalaki sa larawan kaya't nagtatalo ang kanyang isipan kung totoo nga ba ang may karelasyon si Shera. Ma, alam kong concern ka. Pero hindi ka pwedeng husgahan si Shera base sa mga larawan lang na to. I need to talk to her. Mariing sagot ni Fero. Pilit na pinipigilan ang emosyon. Fero, open your eyes. She's cheating on you. Hindi mo ba nakikita ang ebidensya? Ayokong masaktan ka, anak. Pagpilit ni Freya. Tumayo si Fero at seryosong hinarap ang ina. I'll handle this, mama. Pero sa ngayon, I need you to stop meddling in my relationship.
Napatigil si Freya. Tila nagulat sa sinabi ng anak. Bumuntong hininga siya at tumayo. Fine. Pero pag-iisipan mo yan, Fero. Ayoko magsisi ka sa huli. Babala nito bago lumabas ng opisina. Naiwan si Fero na puno ng tanong sa isipan. Kailangan niyang makausap si Shera at linawin ang lahat. Dinukot niya ang telepono sa kanyang bulsa at tinawagan ang dalaga. Hey babe, kumusta ang kuya mo? Tanong ni Fero. Pilit itinatago ang kaba. Okay naman babe. Nakausap ko na rin si kuya, pero saglit lang kasi kailangan daw niya magpahinga. Pwede ba tayo mag-usap mamaya? May gusto akong sabihin. Sagot ni Shera. Tila may saya sa boses nito. Of course. May kailangan din ako itanong. Sige, bye-bye. Huling saad ng dalaga bago naputol ang tawag. Pharaoh gripped his phone tightly at his frustration rushed to his body. Pagdating ni Pharaoh sa bahay, agad niyang binuksan ang pinto at nakita si Shera na nakaupo sa sofa na naghihintay sa kanya. Nakita ng dalaga ang seryosong ekspresyon ng binata kaya agad rin itong tumayo. Babe, may problema ba? Nag-aalalang tanong ni Shera. Ngunit bago pa siya makalapit, inihagis ni Pharaoh ang mga larawan sa mesa na ikinabigla ng dalaga. Ano to, Shera? Sino tong lalaki kasama mo? Malamig at puno ng galit na tanong ni Pharaoh. Nagulat si Shera. Dinampot ang mga larawan at napansin ng mga ito ay kuha noong magkayakap sila ni Rio kahapon. Kaagad na naintindihan ng dalaga ang nangyayari kaya sinabi niya kaagad ang totoo. Pharaoh, si Rio to, kaibigan ko. Siya yung sinabi ko sa'yo kahapon na i-meet ko pero nakakapagtaka bakit wala dyan si Alice. Kasama ko si Rio, ang kapatid niya kahapon. Tsaka niyakap ko lang siya dahil gusto ko siyang pasalamatan. Paliwanag niya pero hindi siya pinakinggan ni Pharaoh. Kaibigan, ganyan ba ginagawa mo sa mga kaibigan mo? Yakap-yakap habang nasa resto? Tumataas na ang boses ni Pharaoh at hindi mapigilan ng selos at galit. Matagal nang inamin ni Pharaoh ang kamyang sarili na mahal niya si Shera ngunit hinihintay niya pa ang tamang panahon para sabihin yon sa dalaga. Balak niyang umamin sa oras na matapos ang kanilang kasunduan ngunit hindi niya inaasahang mangyayari ito. Matagal mo na ba ako niloloko? May halong sakit at galit at tanong ni Pharaoh. Baka niya ay trinaydor siya. Hindi kita niloko. Wala akong ginawang masama. Matalik ko lang na kaibigan si Rio at wala kaming relasyon na lampas doon. Gaya na nga nasabi ko kanina. May kasama pa kaming isang babae. Mariing sagot ni Shera. Pilit na nilalabanan ng duha. Pero hindi na nakontrol ni Pharaoh ang kanyang emosyon. Naging mabait ako sa'yo, Shera. I gave you everything you need tapos ito lang gaganti mo sa akin. For Pete's sake, Shera, I treated you nicely to the point na mismong ako nahulog sa'yo. Galit na sigaw ng binata. Ano? Hindi makapaniwala si Shera sa kanyang narinig. Minahal kita tapos malalaman ko na lang may iba ka palang karelasyon? Mabait na sambit ni Pharaoh. Napailing si Shera at napaiyak. Hindi, Pharaoh, mali ka nang iniisip. Ikaw lang yung minahal ko. Walang katotohanan ang lahat ng to. Malakas na napahikbi ang dalaga. Tinakpan ni Pharaoh ang kanyang tenga. Enough. Ayoko na makinig sa mga kasinungalingan mo. Let's end this. Tapusin na natin ang lahat. Let's end our agreement. Sa kanyang galit, dinampot niya ang isang cheque mula sa kanyang bag at inihagis ito sa paanan ni Shera. Ito ang bayad ko sa'yo. Tapos na usapan natin. Leave. Umalis ka na sa bahay ko. Umalis ka na sa buhay ko. Umiigting ang pangang sambit ni Pharaoh. Nalaki ang mga mata ni Shera sa narinig. Pharaoh, please maniwala ka. Hindi totoong mga to. Bakit mo ba ako ayaw pakinggan? Lumuhod siya, pilit na umaabot sa kamay ni Pharaoh. Kaagad na umatras si Pharaoh at iniwas ang tingin kay Shera dahil hindi niya kayang makitang umiiyak ang dalaga. Nasaktan siya sa nakitang ganito si Shera ngunit mas nasasaktan siya nang dahil sa ginawa ng dalaga. Hindi ko na kailangan na paliwanag mo. I don't need you anymore, Shera. Umalis ka na. Ramdam ni Shera ang pagkirot ng kanyang mahinang puso at pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Umiiyak na tumayo si Shera at hindi kinuha ang checking binato sa kanya ng binata. Pero, mali ang lahat ng to pero aalis ako. Kung yun ang gusto mo. Gusto ko lang sabihin na kahit kailan ay hindi ko iniisip na pagtaksilan ka. Kahit na walang katotohanan ng relasyon natin. Kahit nagpapanggap lang tayo.
Minahal pa rin kita. At umasa ako mamahalin mo rin. Huling saad ni Shera bago umalis, bitbit ang envelope na resulta ng kanyang check-up. Hindi sumagot si Fero. Nakatanaw lang habang umalis si Shera. Naglalakad palabas ng bahay. Fero, magiging daddy ka na. Pero malas nga lang at hindi mo man lang narinig ang masayang balita ko. Bulong ni Shera. Lumipas ang 5 taon, simula nang umalis si Shera sa buhay ni Fero. Napilitang umuwi ang dalaga sa kanilang probinsya para muling makapagsimula ng bagong yugto ng kanyang buhay. Alang-alang sa kanyang anak. Hindi na rin nila problema ang pera para sa medikasyon ng kanyang Kuya Simon dahil nanalo ang kanyang ama sa loto. Sapat na ang pinanalo nitong pera para sa pambayad sa ospital. Nang makita ng mga magulang ni Shera na umiiyak ang dalaga, tinanong nila kung anong nangyayari. Dala ng sakit at lungkot, kinuwento ni Shera ang lahat-lahat sa kanyang mga magulang. Mula sa pagkasunduan nila hanggang sa pagpapalayas sa kanya. Buong akala ni Shera ay hindi niya kakayanin ang lahat, ngunit sa kabila ng hirap, pinili niyang buhayin ang kanyang mga anak. Ang kambal na sina Phoenix at Sarah San Luis. 5 taon na rin ang lumipas simula nang itutok ni Fero ang kanyang buong atensyon sa kanyang trabaho. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapag-move on kay Shera. At aminin man niya o hindi, mahal pa rin niya ang dalaga. Ngunit hindi niya na ito mapapatawad sa ginawang pagtataksil ng dalaga. Ano balita sa lupa, David? Napalis niyo na ba yung mga nakatira doon? Tanong ni Fero sa kanyang empleyado. Yun nga po yung problema, sir. Matigas pa yung nakatira doon. Ayaw umalis. Kamot-ulong sagot ni David. Bumuntong hininga si Fero at minasahe ang kanyang sentido. Fine. Ako ang kakausap. Papunta ako sa Ilocos Sur bukas. Sa kabilang banda, naging masaya at payapa ang buhay ni Shera kasama ang kanyang mga anak sa probinsya. Naiwan ang kanyang mga magulang at kapatid sa Maynila upang magtrabaho. Mama, andun yun ni Tuya. Inihawakan niya po yung lupa tapos pupunat niya sa akin. Bulol na sumbong ni Sarah. Di kaya Pagkakaila ni Phoenix, kaya itinago ang madumi nitong kamay sa likuran. Sa dalawang magkapatid, mas fluent magsalita si Phoenix kaysa kay Sarah na bubulol-bulol pa. Mas matalino rin si Phoenix sa dalawa, ngunit mas lamang naman ang sa pagiging responsible at mabuting ugali si Sarah kumpara sa kuya nito. Tumaas ang kilay ni Shera at humalukip-kip. Phoenix, wag sinungaling. Nakikita ko na madumi ang kamay mo. Magugas ka dun. Wag mo nga laging inaasar yung kapatid mo kapag kayo nagkapigunan. At may masaktan sa inyo, mapapalo ko talaga kayo. Banta niya sa kanyang mga anak. Ngumuso naman si Phoenix at sumunod sa utos ng ina. Opo mama, sorry po. Nanatiling napailing na lamang si Shera at ginulo ang buhok ng anak. Kamukha mo na ngayong papa mo, kaugali mo pa. Komento ng dalaga. Talaga mama? Pareho kami ni Papa? Yes. Tila ginanahan si Phoenix nang banggitin ni Shera ang kanyang ama. Simula nang magkaisip ang mga bata, palaging kinikwento ni Shera sa kanila kung anong klaseng tao si Fero, ngunit hindi niya sinasabi ang kasunduan sa pagitan nila at ang paghihiwalay ng dalawa. Mama, kailan po ba tayo dadalawin ni Papa? Ang tagal naman po niya mag-work. Napangiwi si Shera nang marinig ang tanong ng anak. Hindi ko pa sigurado nak eh. Hindi ba't sinabi ko naman na sa inyo na maraming work si Papa? Pagpasensyahan niyo na muna siya. Kagad na lumungkot ang itsura ni Shera. Pero baka malay nyo, bukas may surprise si Papa, dalawin kayo, di ba? Kaya wag niyo na muna isipin yon. Maglaro muna kayo ng mga laruan na binibigyan nila Tita Elena nyo. Bukas pupunta rin sila Tito Rio at Tita Alice nyo dito. Pagbawi ni Shera para matanggal ang lungkot sa mukha ng anak. Nanlaki ang mata ni Shera dahil sa excitement. Yay! Sigaw nito. Yes, makikita ko na si Papa bukas. Sigaw rin ni Phoenix na nasa kusina nang marinig ang sinabi ni Shera. Lihim na napangiwi si Shera dahil sa sinabi niyang kasinungalingan. Alam niya sa sarili niya na kahit kailan ay hindi siya dadalawin o sila dadalawin ni Fero. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang biglang pagbabago ng tadhana. Hindi inaakala ni Shera na ang pagsisinungaling niya sa kambal ay biglang magiging totoo. Hindi niya inaasahan na sa pagsapit ng kinabukasan ay ang mukha ng lalaking mahal niya ang bubungad sa kanya. Fero, hindi makapaniwalang usal ni Shera. Maski ang binata ay nagulat din sa biglang pagsulpot nito. Shera,
Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Fero. Kumunot ang noo ni Shera. Ikaw ang gusto kong tanungin yan. Ano ang ginagawa mo dito? Dito ako nakatira. Sagot ng dalaga. Sinapat ni Fero ang dalaga mula ulo hanggang paa. Tila naninigurado na si Shera nga ang kaharap niya. Maya-maya pa'y bigla niyang nayakap si Shera na ikinagulat ng dalaga. Hoy! Ano ba yung ginagawa mo? Lumayo ka nga! Malakas na tinulak ni Shera ang katawan nito dahilan ng pagbitaw sa yakap ni Fero. Ano ba nangyari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Why are you acting like you missed me when in fact, ikaw nagpali sa akin? Inis na tanong ng dalaga. Tanging pagbanggit lang ng pangalan ng dalaga ang nagawa ni Fero dahil maski siya ay hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Galit siya. Galit na galit siya sa dalaga pero kung umasta ang katawan niya ay parang biglang naglaho ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman niya. Mas lumalamang pa rin ang pagmamahal niya rito. Ano bang pakay mo at nandito ka, Fero? Tanong ni Shera habang pilit na pinapakalma ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit. Sa kabila ng sakit ng nakaraan ay tila naninibago siya sa presensya ng binata. Huminga ng malalim si Fero bago sumagot. I bought this land. Isa tong property na nabili ko para sa expansion ng kumpanya. Some of my men informed me na may mga ayaw daw umalis sa area na to. At hindi ko inakala na ikaw yun. Diretsyong sagot ng binata. Napanganga si Shera. So kayo nga yung makukulit na taong gustong magpaalis sa amin dito. Pero matagal na kaming nagmamay-ari ng lupang to. Kaya hindi nyo lang kami basta-bastang mapapatalsik dito. Kahit presidente pa nang iharap nyo sa amin, hindi kami aalis. Puno ng galit ang tinig ng dalaga. I'm not here to argue, Shera. I just didn't expect to see you here. Malumanay ang sagot ni Fero. Stop reasoning out! Ano? Hindi ka pa nakontento na palayasin at saktan ako noon? Kaya ba hinanap mo ko para pahirapan ulit ako? Oo na! Buisit! Panalo ka na! Ikaw palagi ang panalo dahil walang panahon na hindi ako naghirap. Samantalang ikaw, nagpapasarap at nagpapayaman. Tapos ako na palaging nahihirapan sa Napatigil sa pagsasalita ang dalaga nang mapagtanto niyang malapit niya nang ibulgar ang tungkol sa anak nila. Hinilot ni Fero ang kanyang sentido. For Pete's sake, Shera, listen to me. Gaya ng sabi ko kanina, hindi ko ina-expect ang mga pangyayari ngayon. Tila nauubusan na ng pasensya si Fero. Bahagyang kumirot ang puso ng dalaga nang makaramdam siya ng bahagyang pagiging emosyonal ngunit nilabanan niya yon. Dinuro niya si Fero sabay sabing, No! Ikaw ang makinig sa akin. Umalis ka na dito dahil wala kang mapapala sa akin. Besides, ayaw mo naman na akong makita, di ba? So better leave this place, Fero. Tahimik na nananalangin si Shera na sana hindi pa dumating ang mga bata dahil sa una pa lang ay wala siyang balak na ipakilala ito sa kanilang ama. Mama, nandito na po kami. Sigaw ni Phoenix mula sa labas. Mama, gusto ni Tera ng pancake. Biglang namutla si Shera at pinagpawisan ng malamig nang makita niya sa di kalayuan ng mga anak. Tumakbo ang kambal palapit sa kanilang ina, ngunit nang makita ang estranghero, natigilan si Phoenix. Mama, sino siya? Tanong ni Phoenix habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid. Agad napansin ni Fero ang malaking pagkakahawig ng mga bata sa kanya na hindi may kakaila. Lalo na kay Phoenix, para itong Xerox copy niya noong bata pa siya. Lumuhod si Fero at tiningnan ang kambal ng mabuti. Shera, tama ba itong naisip ko? Are they mine? Tanong niya gamit ang nanginginig na boses. Agad umiling si Shera. Hindi, Fero. Anak ko lang sila at wala silang kinalaman sa'yo. Nanginginig ang boses ng dalaga at pilit na tinatakpan ang katotohanan. Hindi nakontento si Fero. Tumayo siya at tiningnan si Shera ng diretso. Isang na sinasabi na nakikita ko, Shera. Hindi ako tanga. They look exactly like me. Especially that boy. Hindi nakasagot si Shera kaya mas lalong nawawala ng pasensya si Fero. Answer me. Sigaw nito. Shera held her chest when her heart started aching once again. Hoy, Manong. Huwag mo nang sigawan ng mama ko. Akong kalabani matuwag. Suntukan tayo. Lalaki sa lalaki. Matapang na hamon ni Phoenix, saka pumuwesto sa harapan ng kanyang ina at pumorma na makikipagsuntukan. Bumuntong hininga si Fero at pilit na pinapahinaw ng sarili. Shera, please. Tell me the truth. Anak ko ba sila?
Natigilan si Shera. Ang kanyang labi at kamay ay nanginginig habang hawak ang kamay ni Shera. Wala kang karapatan na itanong yan sa akin, Fero. Tugon niya, pilit pinapatapang ang sarili sa kabila ng pananakit ng kanyang puso. May karapatan ako, Shera. Kung sino ang mga anak ko, may karapatan ako malaman. Sabihin mo yung totoo. Tumataas ng boses ni Fero, halatang naguguluhan at hindi maitago ang pugso ng damdamin. Bakit pa? Napaluha na si Shera. Ang kambal naman ay yumakap sa kanilang ina. Bakit pa ha? Fero, bakit ngayon pa? Napayapa na yung buhay ko. Bakit kung kailan nagiging maayos na ang buhay ko? Tsaka ka dumating. Para sirahin ulit na. Ganun ba? Tama na please. Lubayan mo na ako. Lubayan mo na kami mga anak mo. Ang sakit-sakit na kasi. Sa una pa lang, ikaw ay may gusto na umalis ako. Dahil lang nasa maling pagkakaunawa mo. Nagpakain ka sa emosyon at pagbe-brainwash ng mama mo. Ikaw nagpali sa amin tapos ngayon sasabihin mo may karapatan ka? Oo, bunga sila ng kasunduan natin. Pero bago ko sinabing buntis ako, tapos na tayo. Natahimik si Fero ngunit baka sa mga mata nito na anumang oras ay mapapaluhan na rin siya. Ramdam niya ang sakit, konsensya at lungkot. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi nang dahil sa mga ginawa niya. Shera, patawarin mo ako. I'm sorry. Naging tanga ako. Napamura si Fero at sinubunutan ng sarili. Ang mga kambal naman ay napaiyak na rin. Buisit, napakataka ko. Napapikit si Shera, pilit na pinipigilan ng paghagulgol. Ngunit bago pa niya masabi ang anumang bagay, bigla siyang nakaramdam ng masakit sa nakirot sa kanyang dibdib. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang puso habang ang kanyang tuhod ay biglang bumigay. Mama! Sabay na sigaw ng kambal. Nataranta si Fero at agad na inalalayan si Shera bago pa ito bumagsak sa sahig. Shera, ano nangyayari sa'yo? Kinakabahang tanong ni Fero habang yakap-yakap ang dalaga. Dahan-dahang ipinikit ni Shera ang kanyang mga mata. Ngunit bago tuluyang mawala ng malay, mahina siyang bumulong. Pero, yung bata... Tuluyan nang nawala ng malay si Shera sa bisig ni Fero. Magpalakas ka, Shera. Stay with me. Ayusin pa natin to. Babawi pa ako. Gagawin ko lahat. Madiin niyang sambit, tsaka binuhat ang dalaga at pinasunod ang mga bata sa kanya patungo sa kotse. Nang makarating sila sa ospital, kaagad na itinakbo sa emergency room ang dalaga. Naiwan ang mag-ama sa labas. Pilit na pinapatahan ni Fero ang mga anak. Pasensya na kayo mga anak. Walang kwenta ang tatay nyo. Wala na akong nagawang mabuti para sa mami nyo. Para sa inyo. Puro na lang kapalpakan. Pangaramdam ko tuloy, nakakayang tawagin nyo akong papa nyo. Mapait na saad nito. Ayoko sa'yo. Sinaktan mo si Mama. Galit na sigaw ni Phoenix. Saglit na napahinto sa pag-iyak si Shera nang makita niyang umiiyak ang kanilang ama. Kinalabit niya ang kanyang kapatid tsaka ito binulungan. Tuya, wag kang ang epal. Tingnan mo di Papa, nag-cry siya. Ikaw ka di. Napayak mo di Papa. Tsaka, nagduri naman siya. Bulong ni Shera. Pero Sarah, pinayak niya si Mama. Saad ni Phoenix. Tuya naman, parang ing-ing. Problema na nila yung Mama yun. Bata, katama natin si Papa. Inis na sambit ni Shera. Saglit na napaisip si Phoenix at kalaunay tumango. Napangiti si Shera at niyakap ang kaniyang ama sa labis nitong kinagulat. Ngunit kalaunay binuhat ang batang babae. Papa, bati na po tayo. Bata, no mo na po na ipabakray si Mama. Sambit nito. Papa, pakarga din po. Para batin na rin tayo. Nahihiyang sambit ni Phoenix ngunit hindi rin niya maitago ang excitement na maikarga siya ng kanilang ama. Masaya namang sinunod yun ni Fero. Ilang minuto silang nanatili sa ganong posisyon habang naghihintay para kay Shera. Patuloy din sa pagkwento si Shera kahit nabulol ito magsalita. Medyo nahirapan din si Fero na intindihin ang mga sinasabi ng anak ngunit tinutulungan siya ni Phoenix sa pamamagitan ng pagta-translate. Shera? Phoenix? Isang pamilyar na boses ang tumawag sa atensyon ng kambal. Tito Rio, Tita Alit. Masayang sigaw ni Shera. Nagpababa ng kambal mula sa pagkakarga at tumakbo sa direksyon ng bagong dating.
Niyakap ni Alice ang dalawang bata samantalang si Rio ay mabilis na lumapit sa direksyon ni Fero. Tsaka ito sinapak sa mukha dahilan kaya nawala ng balanse ang katawan nito at natumba. Pinukol ng masamang tingin ni Rio ang nakahigang si Fero. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Bakit bumalik ka pa? Nang dahil sa'yo na hospital na naman si Sarah. Tumayo si Fero habang nakahawak sa panga. Hindi ko sinasadya ang lahat. Talaga lang ah. Hindi ba sapat yung sakit na dinulot mo sa kaibigan namin kaya bumalik ka pa ulit? Paniguradong alam mo na rin na may anak kang kambal. Anong balak mo? Kukunin mo sila kay Shera? Ganun ba? Huli na para magsisi ka pre. Sinira mo na ang sarili mong pamilya dahil sa kakitida ng utak mo. Kuya, tama na. Huwag kang gumawa ng eskandalo dito. Nahihiyang saad ni Alice. No. This man should know the truth, Alice. Kahit kailan hindi nagtaksal si Shera sa'yo. Sa totoo nga lang, wala kang karapatang magselos kasi purong kasunduan lang naman ang namamagitan sa inyo noon, di ba? Shera has the freedom na makipagrelasyon sa iba. Dahil surrogate mother mo lang siya. Pero hindi niya ginawa kasi nire-respeto ka niya at mahal ka niya. Dagdag pa ni Rio. Kinayom ang kamay ni Fero at yumuko. Alam ko naman. Alam ko lahat ng katangahang ginawa ko. Alam ko na yung huri na para magsisi sa lahat. Nabulag ako sa sarili kong emosyon at nagpauto ko sa mama ko. Pero gusto kong bumawi. Gusto ko ayusin ang lahat. Gusto kong bumawi sa mga anak ko. Kay Shera. Sa pamilya ko. I'll do everything whatever it takes. Puno ng determinasyong saad nito. Bumuntong hininga si Rio. Dapat lang. Magpakalalaki ka. Fix your own mess. Bumawi ka. Pero once nasaktan mo ulit ang kaibigan namin, gigilitan kita na leeg. Hindi ako nagbibiro, Fero. San Luis. Huling banta nito bago naglakad pa Alice. Naghari ang katahimikan sa kanila ngunit kaagad itong binasag ni Alice. Pagpasensya mo na yung kuya ko, Kuya Fero. Masyado lang kasing nagalala yun kay Shera, gaya ko. Para na kasi namin kapatid si She. Kaya hindi maiwasan na masaktan at magalit kami. Sorry ulit. Ikaw muna ang bahala sa mga bata. Susundan ko lang si kuya ko. Baka magkalat yun sa kung saan. Nakangiwing sambit ng dalaga. Salamat, miss. Gumiti lang ang dalaga tsaka nagpaalam sa kambal bago umalis. Ilang sandali pang lumipas bago lumabas ang doktor mula sa emergency room. Pinaupo muna ni Fero ang mga bata sa waiting area bago nilapitan ng doktor. How is she, Doc? Kagad na tanong niya. The patient's stable for now, sir, pero hindi ko masisiguro kung hanggang kailan. Masyado nang mahina ang puso ng pasyente, kaya pasensya. Kaya kailangan niyang magpa-heart transplant. So I suggest na humanap na kagad ng donor na compatible para sa pasyente. I also suggest na mas maiging sa Maynila mo siya ipa-opera dahil mas advanced at mas marami silang gamit doon dahil limitado lang dito lalo na't probinsya lamang. Ililipat na rin siya ng kwarto ngayon kaya pakinhintay na lang. Yun lang ang masasabi ko. Excuse me. Mahabang saan ng doktor bago umalis. Tulalang bumalik si Fero sa tabi ng mga anak. Pilit niyang pinoproseso ang mga sinabi ng doktor. Mariin niyang pinikitang kanyang mga mata at sinubunutan ng sarili. Papa, kamusta po di mama? Tanong ni Shera. Nilingon niya ang anak na inosenteng nakatingin sa kanya. Stable na mama niyo ngayon pero kailangan daw maoperahan, sabi ng doktor. Dahil mahina na ang puso ng mama niyo. Ani Fero. Sus, wala yan. Malakas si mama. Sisiw lang sa kanya yan. Masiglang saad ni Phoenix na nagbigay buhay kay Fero. Tama. Kaya to ni Sarah. Nakangiting sambit niya. Tinawagan ni Fero ang kanyang mga tauhan at kaibigan upang humingi ng tulong na makahanap ng heart donor para kay Shera. Kinabukasan, kagad na sinabi ni Fero sa dalaga ang lahat ng sinabi sa kanya ng doktor kahapon. Natatakot ako magpa-opera. Hindi ko alam kung kaya ko. Mahinang sambit ni Shera. Hinawakan ni Fero ang kamay nito at hinalikan ang likod ng palad. Magtiwala ka lang, Shera. You can do it. Ako na bahala sa lahat. And all you need to do is to fight. Lumaban ka para sa mga kambal. Para sa sarili mo. Make sure to come back to us dahil simula pa lang ngayon ay babawi na ako sa inyo. Namula si Shera nang dahil sa ginawa ng binata. Binawi nito ang kanyang kamay tsaka nag-iwas ng tingin. Sira ulo ka talaga. Nauutal niya. Lumipas ang ilang linggo at nakahanap na rin sa wakas ng heart donor si Fero. Gaya nga ng sabi ng binata, babawi siya sa kanyang mag-iina. Hindi niya pinapalampas ang araw o isang araw na hindi inaasikaso ang mag-iina.
Palagi rin niyang binibigay ang mga gusto ng kambal kaya palagi siya nitong nilalambing. Sa paglipas rin ng araw, mas nagiging malapit ulit sila Fero at Shera hanggang sa unti-unting napagtanto ng dalaga na napapatawad niya na si Fero at mahal pa rin niya ito. Sa loob ng maikling panahon at mas nanaig pa rin ang pagmamahal kaysa sa sakit ng nakaraan. Nang makahanap na sila ng heart donor kay Shera, kaagad silang bumiyahe pa Maynila at naganda sa operasyon. Dinalaw nila ang pamilya ni Shera at humingi si Fero ng tawad sa kanila. Wala namang ibang nagawa ang mga magulang ni Shera dahil makikita sa dalawa na mahal pa nila ang isa't isa at alam na nila ang tama at mali dahil matatanda na sila. Buong akala ni Fero ay patuloy na magiging tahimik ang kanyang buhay ngunit isang araw ay tumawag ang kanyang ina na si Freya. What the heck are you thinking, Fero? Bakit binalikan mo ang babaeng yan? Bungad ng kanyang ina pagka sagot nito ng tawag. Kasalukuyang nasa opisina ang binata nang tumawag si Freya. Pwede ba ma? Huwag mo na kaming guluhin ang pamilya ko. Mahinahong ani Fero. No! Hindi ako papayag sa isang bululoko at gold digger ang mapapang-asawa mo, Fero. Sigaw na Freya mula sa kabilang linya. Malakas na napamura si Fero. Stop it. Just stop it. Tama na. Huwag mo nang guluhin ang meron ako ngayon, ma. Hindi pa ba sapat yung masaya na at kontento ako? Yes, Shera isn't rich and powerful pero mahal ko siya. Can you just accept the fact that I love Shera? Hindi siya maloloko, gold digger o kung ano pa man. You're just brainwashing me. Stop controlling my life. I'm not a child anymore. Hindi na napigilan ni Fero ang galit. Fine. Be with that girl. Yun ang gusto mo, hindi ba? Sige. Go. Marry her. Pero itong sasabihin ko sa'yo, Fero. Once napakasalan mong babaeng yan, wala kang makukuhang mana sa akin at itatakwil kita bilang anak. Freya gritted her teeth. Then fine. Itakwil mo ko. Wala na akong paka sa kayamanan mo. I already got my inheritance from Lola and Lola. The day Shera left. Sa'yo na yan, ma. I had it. With your selfish attitude. Matapos yon ay pinatay na niya ang tawag. Matapos ang pangyayari ngayon, hindi na siya kailanman ginulo ulit ng kanyang ina. Mukhang pinanindigan nito ang pagtatakwil kay Fero ngunit wala naman itong kaso sa binata dahil ang gusto niya lang ay ang makasama ang kambal at si Shera. The day of Shera's operations came. Ilang oras na naghintay sila sa labas ng operating room kasama ang kambal, si Simon, ang mga kaibigan ni Shera, pati na rin ang mga magulang. Laking tuwa ng lahat nang maging successful ang operation. Napaiyak rin sa tuwa si Fero nang i-anunsyo ng doktor na ligtas na ang dalaga kaya't inulan siya ng tukso ng mga kaibigan ni Shera. Nakisabay rin sa pang-aasarang pamilya ni Shera pati na rin ang kambal. For the first time in Fero's life, he experienced genuine happiness, kindness, and contentment. Hoy, ano nangyari sa'yo? Tulala ka naman dyan. Pumitik sa harapan ni Fero si Shera. Nabalik sa ulirat si Fero tsaka tinitigan ng dalaga at niyakap. I'm just worried about you. Siniksik nito ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga. Natawa si Shera at mahinang hinampas ang balikat nito. Sira ka talaga. 5 taon nang lumipas nang maopera ako, babe. Humiwalay si Fero sa dalaga at bumasangot ang muka. Masisisi mo ba ako? It was the scariest thing that happened in my life. Hindi ko naman may iwasang mag-alala para sa'yo. Patuloy sa pagtawa si Shera na mas lalong ikinasimangot ni Fero. Abnormal ka talaga. Okay na nga ako. Umayos na upo ang dalaga at saka hinawakan ang 2 kamay ni Fero. Alam mo, para mawala yung pag-aalala mo, tara, magpakasal na lang tayo. Naniga si Fero sa kanyang kinauupuan nang marinig ang sinabi ni Shera. Babe, are you serious? Paninigurado nito. Nakangiti namang tumango ang dalaga. Teka, hindi pa ako nakabili ng wedding ring. Hindi pa nga ako nakakapag-propose sa'yo. Nakaramdam ng matinding pressure si Fero. Don't worry, ako nang bahala. Shera winked at him. May dinukot na isang maliit na karton ng singsing si Shera sa kanyang bulsa saka ito binuksan sabay sabing, Babe, can I change my surname with yours? Natulala si Fero at pakiramdam niya ay hindi na siya makahinga. Hindi niya inaasahan na magpo-propose sa kanyang dalaga. Ang plano pa naman niya ay next month mag-propose. Oo naman. Sino ba naman ako para humindi? Sagot ni Fero nang makabawi sa gulat.
Ngumiti si Shera, tsaka isinuot ang singsing sa daliri ng binata. Tinitigan ito ni Pharaoh ng may pagkahalong saya at mangha. Tumaas ang kilay ni Pharaoh nang tumayo si Shera at hinila siya. "Why?" tanong niya. "What are you waiting for? Hindi ba't sinabi ko magpapakasal na tayo?" Agad-agad. Pero hindi pa tayo nakapagplano. Kunot noong saan ni Pharaoh. "Tapos na babe, nasikaso ko na yung lahat." Ilang beses na pakurap si Pharaoh. Hindi niya alam kung nagbibiro lamang ang dalaga o hindi. Babe, teka. Hindi ba natin kailangan magpalit? Tanong ni Pharaoh. "Nope. I'm wearing a white dress already at white na yung coat mo. Since ayaw mo namang pumunta sa opisina, magpakasal na lang tayo." Masayang sambit ng dalaga. Naglakad sila papunta sa backyard, ang kanilang garden, habang hila-hila ni Shera si Pharaoh. Nagulat ang binata nang makita ang garden na puno ng dekorasyon. Nandoon din ang pamilya ni Shera, mga kaibigan nila, ang kambal na anak pati na rin ng pari. Babe, Hindi alam ni Pharaoh kung ano ang sasabihin niya. "Palagi kasing ikaw nag-aasikaso sa lahat ng bagay simula pa man noong una tayong magkakilala. Kaya ngayon, gusto kong bumawi. This time, ako naman ang bahala sa lahat." Shera kissed his cheeks as she smiled wildly. Napabuntong hininga si Pharaoh at kalaunay napatawa. talagang plinano mo ito, no? Tumawa rin ng dalaga. "Aba, syempre naman." Umagaw sa atensyon ng lahat nang pumalakpak si Simon. Okay, enough with that, lovebirds. Let's get your wedding ceremony started. Malakas na aniya na ikinasigaw ng lahat sa tuwa. Kahit sa isang simpleng kasal at wedding reception ay labis-labis naman ang tuwang naidulot nito, lalo na sa bagong mag-asawa na sina Shera at Pharaoh. Mahal na mahal kita, Shera. Ikaw at ikaw hanggang sa uli. Bulong ni Pharaoh sa kahinalikan ng dalaga sa labi. "Mahal din kita, Pharaoh. Ikaw lang at wala nang iba pa." Sambit ni Shera, tsaka sinagot ang halik ni Pharaoh. Magandang araw. Ako nga pala si Shera, isang simpleng cashier sa isang maliit na grocery store.